Feel naturally glowing skin at a beautiful price. Try Dove for only 25 pesos. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Okay, nagbabalik po unang hirit. Kaya, yan po yung mga biktima po ng sunog sa Isla Puting Bato. Good morning po. At nagpalipas nga po sila magdamag dyan po sa Delpan Sports Complex. Ayan yung yung iba nagtalunan na sa Manila Bay. Talagang grabe yung sunog ngayon na maraming pamilya ang nadamay dyan. Okay, narito po ang iba pang balita na dapat nyo malaman sa ating top hirit. Masama pa rin daw ang loob ng mga kaanak ng isang ground crew ng Cebu Pacific na binulyawan umano ng aktres na si Claudine Barreto sa NAIA Terminal 3 isang linggo na ang nakararaan. Ay sa ina ni Christine Ilaga na si Rosario, kinuwento raw sa kanya ng anak kung paano umano siya sinigawan at minura ng aktres. Di raw masyadong nasaksihan ni Christine ang away ni Montulfo at ng asawa ni Claudine na si Raymond Santiago. Nakita lamang daw ni Christine na iika-ika na si Claudine at ang eksenang inihingi ni Raymond kay Tulfo ang cellphone na pinagmulan ng away ng dalawa. Ang kasama daw ni Christine na si Sid Bokbok ang mas napagalitan ni Claudine. Wala rin daw silang balak magsampa ng kahit anong reklamo laban sa aktres. Sana yung mga nanay kayo din lumagay dun sa mga naiwanan ng bagahe na hindi alam. Kasi pare-parehong, although yung dalawa, hindi rin na alam, no? Nandito sila, hindi sila nasa katiklan. Sila yung inabutan, sila yung tagal naghihintay. Wala man lang nagsasabing, na-offload po yung baggage nyo. Pero mo, nagmamadali ka na umuwi, pagod ka. Wala yung gamit mo, tapos sasabihin sa'yo na iwan. Ba't nyo kami sinabihan? Nandun yung mahalaga namin gamit. Saka sometimes mapapaisip ka, are they trained also to handle situations na ganyan na yung high emotion, di ba, yung nagagalit na yung pasahero, ano yung training na pinagdadaanan nila para mapacify yung galit ng kanilang pasahero? Kasi nga naman sa yung mga pasahero, kailangan ng someone na mabulyawan para lang malabas kung ano man yung sama ng loob nila. Or at least somebody na may sagot. Kasi minsan hindi ko po alam hindi namin, di ba pag ganun, talagang iinit yung ulo. Tapos parang hindi kayo iniintindi. Dapat we'll do everything we can. Hindi ko alam kung ako yung nasa sitwasyon na gano'n. Hindi ko alam dahil, sorry po, customers always right, di ba? Nagbayad din ako Yun yung nakalakihan natin. Diba? Kahit budget airline nga nagbayad ka, so kailangan mo ng serbisyo, na magandang serbisyo. And also because I think tinipid din tayo sa serbisyo. Oo, may iba kasi nakaka-budget sila, di ba, doon sa airline. Pero may iba, they actually pay full fare. Which is mahal din yung full fare. So kumbaga, it doesn't qualify naman na, ito, bahalang binayad ito. Ito, naka-piso fare to, di ba? Kaya offload mo yan. Di ba? At least ako natutuwa at nagre-react din yung mga relatives, itong mga ground crew, kasi bumabalik po tayo sa tunay na issue, ang kapalpakan ng mga airlines, no? Sa pagbibigay ng serbisyo sa mga pasahero. Kasi parang naano tayo ng away ng mga kilala, yung mga sikat Tama. ang pinagmulan nito, kung naasikaso to, 2 weeks ago pa na marami na rin nagreklamo, baka hindi nag-abot itong dalawang ito. Kailangan pa magkaroon ng away para mabuksan yung ganyang issue sa mga airlines, pati na rin yung kawalan ng CCTV sa airport. At ako mong sagot sa management, ganyan naman sa lahat ng airlines, hindi ho, nangunguna kayo sa reklamo, ang Cebu Pacific, hindi ba? Samantala, nakapanayam naman ng GMA News ang ina ng Tulfo brothers na si Mrs. Caridad Tulfo. Aminado si Mrs. Tulfo na nag-aalala siya sa 4 na anak na lalaki nasa media. Lalo pat laman ngayon ang balita ang anak na si Mon matapos masangkot sa suntukan sa NAIA Terminal 3 laban sa grupo ni Raymond Santiago. Nadamay naman si Ben, Rafi at Erwin ng pagbantaan ng mag-asawang Santiago matapos ang insidente. Kabilang po si Mrs. Tulfo sa mga pinarangalang Huwarang Ina o Ilaw ng Tahanan Award sa kategoryang Home and Family. Naglungkot ako. Trabaho nila yan, being a journalist. Ayaw ko sana maging journalist sila. Gusto ko sana maging pari at being a journalist. Risky ang buhay ninyo And 4 na lalaki? Diba? May 4 na pari na sana siya. 4 na nga. Hirap din para sa kanya, diba? Siyempre. Tsaka kahit mga anak niya yan, talagang bukas kamay niyang tatanggapin niya ano pa man sila. Mother's Day, iba-iba. Reaksyon ng magulang ng mga ground crew. Ito, reaksyon din ng magulang ng mga involved. Talagang iba-iba yung damdamin ng mga ina. Kahit saan pa yung inyong mga anak. Siya ba yung naging bida o kontrabida,
laging masakit para sa magulang yan. Oo. So, ilang taon na si Mr. Montulfo? 65. 65. Secret daw. Secret mo yun. 65 secret. Tingnan mo naman yung mommy niya malakas pa. At nag-aalala pa rin sa kanya. Nag-aalala pa rin, nakita niya binubugbog yung anak, kaya medyo iba din yung feeling totoo nun, din yan, diba? totoo din yan. At samantala, persona non grata, yan ang idineklara ng ito, malalaman niyo na kung sino nagdeklara niyan. Sa DFA nang galing yan. Department of Foreign Affairs laban sa Panamanian diplomat na si Eric Shix matapos ay reklamo ng panggagahasa ng isang Pinay. Tumanggi kasi ang Panamanian government na i-waive ang kanyang diplomatic immunity dahilan para pagbawalan siya ng DFA na tumapak sa bansa kailanman. Noong Biyernes ang gabi, kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si Shix. Hinimatay daw ang 19 anyos na dalaga na si Pamela nang malaman ang balita. Ayon sa abogado ni Pamela na si Attorney DJ Jimenez, ang pag-alis daw ni Shix ay nagpapatunay na guilty ito sa kaso. Umaasa naman ang kampo ni Pamela na gagawin pa rin ng gobyerno ang lahat para managot si Shix. Oh, good luck. Bilang pag-iisa naman sa tinatawag na Global Day of Action laban sa tensyon sa Panatag o Scarborough Shoal, sinugod na ilang kababayan natin sa Amerika ang konsulado ng China sa Los Angeles, California. Suot ang mga t-shirt na may nakasulat na Scarborough Shoal is ours. Nagsagawa ng protesta ang mahigit 30 leader ng PhilAm organizations doon. Nagkaroon din ng mga protesta sa New York at sa Chinese Embassy sa Washington, D.C. Nauna nang sinabi ni Chinese Foreign Ministry na nagpapalala lang sa tensyon ng mga protesta. Nakikipag-unayan naman daw ulit ang TFA sa mga opisyal ng China para ipagpatuloy ang diplomatikong negosasyon para sa Panatag Shoal. Nagulat sila kasi pag-rally ng China, tatatlo 5 tao lang. Oo, sa embassy natin. Pag tayo, talagang dami. Nakakatuwa din naman kasi, kumbaga, ang layo na nila sa atin. Doon sila sa Amerika, pero kumbaga involved sila sa mga issues natin dito sa Pilipinas. Kaya nagtatanong din ng Chinese government, ano ba yan, suportado ng gobyerno ng Pilipinas sa mga hindi protesta naman. na yan. Although nagpapatuloy yung mga dialogue, pero hindi pa sila talaga magkasundo dahil ang gusto talaga ng China is pabayaan nyo kaming galawin yung mga resources dito. Mangingisda kami, huwag nyo muna kami. Pero syempre, hindi nga, yun nga yung pinaglalaban ng Pilipinas sa amin yan eh. Buti na lang, may fishing ban sila pala ngayon, yung China. So, hindi sila mag-fish ngayon only because they're following their own rules. Kasi para sa kanila pa rin yun at binaban nila ngayon dahil yun ang rules nila. Dito toong ugaling Pinoy, yung mananakit ng mga kahapon nga, restaurant tsaka mall, halo-halo, Chinese tsaka Pinoy. Ang dami nga Chinese sa restaurant. Diba? Kihintay nga kami sa labas eh. Pero yung sinasabi sa mall, ang dami rin nila. Ano yung magkakaganda relasyon natin eh. Yan, sinasabi nila, may mga balita na kasi na ang dami nag-cancel ng tours. Yun na nga, yung Sa Boracay Sa Boracay, daw, dito sa na-affect. Pilipinas. Dapat kasi puli po because of this. sa Boracay, kausap ko yung parang Tourist Guide Association, dapat hanggang June, yan ang inaasahan nilang doble. Yan. Pero ngayon, kung nag-cancel na sila, marami pa na akong nasyonalidad, no? Ayan ang mga Europeans na... Koreano. Pero kung mawawala yung Chinese tourists, alam nyo minsan sa Europe, yung mga nationalities doon, lagi na babambot ang Pilipinas sa listahan ng pwedeng puntahan. Siguro dagdagan pa natin yung effort na daanan nyo naman kami. It's more fun. It's more fun. Oy, nagsastart na tayo ng campaigns din sa Yes. Europe. At ngayong araw po ipagpapatuloy ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona kung saan inaasahang muling ihaharap ng depensa si Justice Secretary Laila De Lima. Ito ay kaugnay sa di pagsunod ni De Lima sa temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema laban sa DOJ watchlist order kay Pampanga Representative Gloria Arroyo. Posible na rin daw masala ngayong araw sina Ombudsman Conchita Carpio Morales, Akbayan Party List Representative Walden Bello, dating Congresswoman Riza Ontiveros at kaya natin lead convener Harvey Ke. Kaugnay naman sa inaakusa kay Corona na pagkakaroon ng dollar accounts na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Ayon naman kay Attorney Karen Jimeno, haharap daw ang kanilang kliyente na si Chief Justice Corona oras na matapos ang testimonya ng mga nabanggit na testigo. Ayon naman kay Attorney Tranquil Salvador III, handa raw sagutin ni Corona ang lahat ng katanungan basta hindi ito labag sa kanyang constitutional rights. Ang problema, pag hindi kinumpirma ng bangko, yung mga